Ito pa mga kababayan, itong sa lahat po ng mga pilosopo at mga tarantado at mga bobo at mga tanga nating mga kababayan na mga nagsasabing fake news daw po yung mga ipinapalabas ko rito sa channel ko. At ito po at hayaan ko pong kayo mismo ang makapanood dito para sa ganun ay hindi kayo magsabing fake news. At doon po sa nauna, sabi ko nga, doon sa naunang mga in-upload ko dyan, tinanggal ko po yung audio. At nag-voice over nga po ako. Pero yun, sinasabihang fake news daw ako. Pero sige lang, okay lang yun. Kasi hindi naman talaga kayo kasali rito. Ang pinapakitahan ko lang po nito ay mga subscriber ko. Pero yun doon po sa mga pilosopong mga tao ay hindi po kayo dapat dito. At hayaan po kayo yung na lang, mag-antay na lang kayo na masabugang kayong mga animal kayo para mirisi sa inyo yan. At ang iniingatan ko po kasi rito, itong mga subscriber ko. Yan lamang po, wala na pong iba. At hindi ko na po kailangan yung mga pilosopong mga tao. At kayo na po rito at kayo ngayon magsasabi ngayon sa akin kung fake news ba ako or nananakot lang daw ako. Itong mga tarantadong mga makikitid ang utak na ito. Anyway, ito na po at bumabaha na parang bulkan yung mga dumarating na mga armas dito sa Pilipinas. So at mabuti na yun kayo na ang makapanood dito. Itong susunod na video ito ay mapapanood nyo na po para sa ganun ay magkakwanan tayo. Kasi ang sinasabi nyo, nananakot ako. Ang sinasabi nyo, hindi naman daw sa Subic at hindi rin naman sa parang sa ibang bansa daw. Kasi ganito yung mga utak mga utak yung may mga masabi lang. Ito yung mga taong mga kaya tingnan mo ang mga buhay nito. Yung mga nagko-comment ng mga pilosopo rin, tingnan yung mga buhay niyan. Ang mga buhay niyan mga yan, kahit naman mamatay na yung mga yan, walang kakwenta-kwenta mga tao yan. Kahit na tabasin mo ito, ipakain mo sa buaya yan, walang kakwenta-kwenta mga tao yan eh. At baka nga tanggihan nga ng mga buaya ko yan pagka pinalamon ko itong mga itong mga pilosopo mga kababayan natin. Nako, ay baka makuha na ito, mapapait ang mga karne nitong mga animal ito kasi ganyan mga utak nitong mga animal eh. So, ganyan lang. So, sige lang. At basta ang sa akin dito, hindi kayo kasali dito. Ang pinapakitaan ko lang dito ng mga video ito para magkaroon ng paghahanda ay itong aking mga subscribers. Kasi mahal ko po itong mga subscriber ko kaya tuloy-tuloy lang po yung aking pag-upload kung ano po yung mga nasasagap natin na mga pinapasa sa ating mga video. At ganyan, naka-emphasize, hindi ko na po tinanggal yung boses para sa ganun ay maliwanag na marinig ninyo mismo dito sa nag-upload ng video ito na talagang bumabaha na ang mga armas dito. So, kayo na po ang bahalang magkuhan dyan. Kayo na po ang bahalang tumingin dyan kung fake news ba ako. So, ganun lamang po. At again, doon sa mga subscriber ko, akong medyo maghanda-handa na po tayo. Maghanda-handa na po kayo dahil kung sakasakali man na nandyan yung wala po kayong dapat alalahanin. Ang sinasabi ko po, pag nakauwi ako ng Mindoro, baka bukas po ako makauwi ng Mindoro, ay mag-upload po agad ako ng para masagot po ninyo dahil nandun po yun yung lahat po ng dapat nyong malaman doon sa pupuntahan ninyong lugar. Halimbawa, ay magkaalaman po. At yun po, ulitin ko lang po. Dito po kayo sa akin at malayo po tayo dito sa tiyak na virus at tiyak na lason na ipapakawala ng kalaban kung sino man ang unang magpakawala ng nuclear weapon na yan. So sige po at yan po, ito na po yung kasunod na video ito doon sa mga pilosopong mga patay gutom at mga hampas lupa na walang kwenta ang buhay. Panoorin nyo ito para sa ganun ay malaman ninyo na hindi ako fake news. Ito na po.
Thousands of missiles and helicopters flood Clark Air Base, Philippines. Manila, June 3, 2024. A giant U.S. Air Force C-5M Super Galaxy cargo plane landed at Clark Air Base, Philippines, today, carrying a cargo of AH-1Z Viper attack helicopters and UH-1Y Venom helicopters, along with thousands of missiles. The arrival of these helicopters and missiles signals an increase in U.S. military power to support joint military operations with the Philippines and the region. The AH-1Z Viper helicopter is known as the Air Cowboy for its capabilities in both air and ground combat. It is equipped with a wide range of weapons, including Hellfire missiles, Hydra 70 rockets, and 20mm Gatling cannons. The UH-1Y Venom helicopter, on the other hand, is a utility helicopter used for a wide variety of missions. The AH-1Z Viper is an advanced attack helicopter equipped with a wide range of weaponry, including automatic cannons, anti-tank missiles, and rockets. It is designed to provide close air support to ground forces and to conduct precision airstrike operations. The UH-1Y Venom is a multipurpose helicopter that can be used for a wide variety of missions, including troop transportation, medical evacuation, and logistics support. It is also equipped with a wide range of weaponry, including machine guns and rockets. The thousands of missiles carried by the C-5M Super Galaxy include Hellfire anti-tank missiles, Sidewinder air-to-air missiles, and Hydra 70 rockets. These weapons will strengthen the combat capabilities of the Viper and Venom helicopters and enable them to conduct operations more effectively. The arrival of this large number of missiles with the helicopters has led to speculation about their intended use. Some suspect that the missiles and Philippine militaries, while others speculate about their possible use in military operations in the region. The arrival of the helicopters and missiles was welcomed by the Philippine government. Philippine Defense Secretary Gilbert Teodoro said that this delivery is a sign of the United States' strong commitment to the security of the Philippines and the Indo-Pacific region. The presence of these advanced helicopters and missiles in the Philippines could have a deterrent effect on those intent on destabilizing the region. In addition, it also demonstrates the immense power of the U.S. military and its ability to project power anywhere in the world. The landing of the C-5M Super Galaxy at Clark signals the start of a joint U.S. and Philippine military.